Good morning guys! Tara, kape! So guys, for today's video, meron ako gustong i-share sa inyo na nakita kong worth it to, lalo na sa mga may small business, kahit sabihin natin may mga mini grocery or even sa mga online sellers na merong mga storefront or sa mga nagsisimula dyan ng mga coffee shops yan, okay na okay to. But guys, this is not in any way sponsor lang. So diba meron yung GCash and then meron yung GCash for business na mag-set up ka ng QR, then you can pay there using QR. Maganda to na maisama sa mga businesses nyo because you can now accept credit card payments or even not credit card or just card payments na merong MasterCard. So as long as MasterCard yung card, ATM or credit card, ay makakapagbayad sila sa inyo. Well, ano to? Ito yung bagong feature ng GCash. Sa amin, meron kaming computer shop and I signed up for this GCash business na to. And sabi ko nung una, paano ko tatanggap ng payment using credit card? Well, apparently, magagawa na yan kahit wala kang card terminal by the use of your NFC-enabled phones. Magiging terminal tong sarili mong phone using Tap to Pay. So it can also accept Google Pay. Thus, magle-level up ang business nyo if you're offering GCash business. And you can now accept card payments. Hindi lang debit card, pati credit card payments. May caveat nga lang po kasi 'di ba sa mga POS terminal, yung mga card terminal, meron talagang tinatawag na merchant discount rate or MDR na sinasabing may bayad. Nag-sign up po ako dito and yung sample ng transaction ko, it's just 100 pesos. Kung makikita nyo po dito sa dashboard ko, yung 100 pesos is 99 pesos na lang po pagdating po sa akin. Meron pong around 1% na MDR or charges sa paggamit ng card. So, nasa sa inyo na po yun if you wanted to absorb the 1% charge or incorporate it dun sa total cost of item. Ang kinagandaan nga nito is that, with the use of your cellphone by using the app itself, na tinatawag nilang Pocket Pay, makakapagbayad na kayo using debit card or even credit card. So, sa mga may small business dyan, pwede nyong itry yung level 1 or yung tier 1 na hindi naman nangangailangan ng kahit na anong requirement. Just a valid ID lang sa inyo. Check it out, check the articles about it, and hopefully makatulong po sa inyo. Again, yun lang po muna for today's video. Good morning sa inyo.